Hi guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ngayong araw is pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-compute ng electric sub meter. So ngayon guys, pag-uusapan natin kung magkano nga ba yung babayaran natin once na meron tayong sub meter sa loob ng ating bahay. Ang sub meter guys is malimit natin itong in-install sa mga apartment para malaman ng mga uupa or yung mga individual na gagamit ng mga room kung magkano yung kanilang babayaran sa loob ng isang buwan. So ngayon guys, natuturuan ko kayo ngayon kung paano nga ba mag-compute sa madaling pamamaraan para malaman agad natin kung magkano nga ba talaga yung babayaran natin na konsumo na kuryente sa loob ng isang buwan. Ngayon guys, sa ating submeter, so ito yung tsura ng ating submeter. So submeter natin guys is meron siyang 6 digit. Yung 6 digit guys, yung pinakang last part na kulay red is hindi na ito guys isasama sa computation. So ang i-reading lang natin guys is yung 5 digit na number na sangop ng mga itim. So malinaw tayo dito. So yung last part na kulay red is hindi na ito kasama sa pag-reading natin. Okay. Ngayon, sa pag-reading ng ating electric submeter, so napakasimple lang yan guys. So napaka-importanting malaman lang natin guys yung previous at saka yung present reading ng ating electric submeter. Once na nalaman natin yun guys, so alam na natin kung magkano yung babayaran natin. So simple lang yung computation na gagawin natin dyan. So gagamit lang tayo ng subtraction tsaka multiplication. Ngayon, sa harapan ko guys, so nagsulat ako rito ng previous reading at saka present reading para mas lalo yung maintindihan. Ngayon, sa ating lugar, dapat alam natin sa ating mga service provider kung kailan tayo nagka-cut off para malaman natin or ma-reading natin yung ating electric submeter. So ngayon guys, yung example ko from the month of February to March 30. So example lang natin ito Ngayon is nakakonsumo tayo ng 4,075 kWh or kilowatt hour. Ngayon, nung March o February is nabayaran natin siya. So ang mangyayari niyan, ito na guys yung ating magiging previous reading. So sa susunod na buwan guys, yun na yung ating babayaran natin. Okay, nung February guys is nakakonsumo tayo ng 4,075 kilowatt hour. And then nung pumatak ng susunod na buwan, nung March na is pumatak na tayo ng 4,095 kilowatt hour. Yan. Ngayon, ang magiging computation lang natin yan is napaka-simple lang or napaka-basic lang. So gagamit lang tayo dito guys ng subtraction para malaman natin kung ilan yung total na kilowatt hour na nakonsumo natin sa loob ng isang buwan. Kaya sa computation natin guys, syempre pag compute tayo, uunahin natin lagi yung mataas pag magmamayos tayo. So, laging mauunahin sa computation natin yung ating present. Yan, present. And then, yung ating previous, yung itong baba, previous to. Nung present reading natin guys, is pumatak na tayo ng 4,095. So, ito siya, yan. And then, yung ating previous reading, nung last month is, ang reading natin is 4,075. So ang mangyayari to guys is isusubtract lang natin. So napakasimple lang yung computation natin na gagawin. So 4,095 minus 4,075. So ang kalalabasan niyan is 20 kilowatt hour. Ngayon, hindi pa dyan siya tatapos yung ating computation. Siyempre, dapat alam natin kung magkano yung kilowatt hour na provide ng ating service provider. So, ang example lang dito, so dito sa aming lugar is, yung kilowatt hour namin na isa is 12 pesos lamang siya. So, ang gagawin lang natin, yung nakuha natin computation na 20 kilowatt hour is, i-multiply natin siya sa 12 pesos. So, yung 12 pesos natin guys, ito yung presyo ng isang kilowatt hour dito sa aming lugar. So, sinample ko lang. So, ang mangyayari yan is, 20 kilowatt hour, so, i-multiply natin siya sa 12. So, ito yung katumbas ng isang kilowatt hour. So, ang kakalabasan yan guys is 240 pesos. So, ang ibig sabihin guys, from the month of March is, ang total na babayaran natin ay 240
pesos. So malinaw tayo doon. So 240 pesos yung babayaran natin sa buwan ng March. Computation natin nung March 1 to 30, sa susunod na buwan, ito na guys yung ating magiging previous reading na ng ating electric submeter. So malinaw tayo doon. So yung 4,095 is ito na yung magiging previous reading natin. So ito na yung mangyayari. So dito na siya mapupunta sa part ng previous reading. And then sa susunod na buwan ng April, so mag-reading ulit tayo ng panibagong reading kung magkano yung ating nakonsumo sa loob ng isang buwan. So ang mangyayari ulit natin to, so simple lang ulit. So then mamasplit natin guys yung ating previous reading and yung ating present reading sa ating electric submeter. So yung ating present reading lagi yung uunahin natin kapag tayo magsusubtract. So nung April 1, 30, so kumonsumo tayo ng 4,150 kWh kilowatt hour, and then nung previous reading natin is 4,095. So ayan. Ngayon, isusubtract ulit natin. So ganun ulit yung process natin. So subtract and multiply. Okay, so 4,150 minus 4,095 is equal 55 kilowatt hour. And then syempre guys, i-multiply ulit natin siya sa 12 kilowatt hour. So ito guys yung presyo ng isang kilowatt hour dito sa aming lugar. 55 kilowatt hour times 12 kilowatt hour. So ang magiging total niyan is 660 pesos yung babayaran natin sa April. So 660 pesos. So ganoon lang guys kasimple yung naging computation natin para malaman natin kung magkano yung babayaran natin na konsumo sa loob ng isang buwan. Ito guys, isa sample lang ito. So dapat aalamin din natin sa ating service provider kung kailan sila nagre-reading ng electric meter. Para kung sa gayon is ma-reading din natin yung ating electric submeter kung ikaw ay nangungupahan. And then pagdating naman sa ating kilowatt hour, so dito sa aming lugar is 12 pesos. Hindi ko lang alam kung sa ibang lugar is baka mas mahal pa or mas mababa pa yung singil nila sa isang kilowatt hour. So ganoon lang guys kasimple yung naging topic natin ngayong araw. So pinaliwanag ko lang sa inyo kung paano kuhaan yung total na babayaran natin na konsumo sa loob ng isang buwan. So ngayon guys, ang gagawin natin is mag-shoutout na tayo. So shoutout tayo kay Ma'am Rachel Acalpito ng Quezon City. Ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. And then kay Ma'am Joanne Armando ng Villapuerte, Pitogo, Quezon. So ma'am, maraming salamat po sa panonood. And then kay Sir Raymond Iglesias ng Pansy Ramos, Tarlac. Sir, maraming salamat po sa panonood. Shoutout po sa inyo. And then kay Sir Rainiel Idusma. Sir, shoutout po sa inyo. And last kay Randy Pipito ng Cagayan de Oro. So, maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong suporta sa aking YouTube channel. And sa mga di pa sa akin nagsusubscribe ngayon, subscribe na kayo and click the notification bell para lagi kang updated sa aking bagong video. So, sa mga gusto magpa-shoutout, ang gawin nyo lang is comment lang yung pangalan nyo and address. Baka sa susunod na vlog is ma-shoutout ko kayo. So, maraming salamat sa inyo guys and see you in my next vlog. Thank you.